So, magandang gabi po mga kapatid. Medyo masama po ang panahon po natin at yung iba po ay talagang wala na pong pasok. Dahil bumaba po kanina kaya nag-announce po tayo na live lang po tayo ngayong Miyerkules at patuloy po tayong manalangin kahit tayo ay nanonood lang po dito sa live. So muli po mga kapatid, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. At bago po tayo mag-aral, nais ko pong lahat po tayo ay manalangin sa gabing ito. Bago po tayo magbasa ng Biblia. So manalangin po tayo mga kapatid. Aming Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Maraming salamat Lord sa iyong kabutihan. Maraming salamat Lord sapagkat patuloy mo kaming iniingatan. Tumating man ang bagyong ito, alam po namin, nasa kamay mo ang lahat. I pray, O God, manguna ka at mataas sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. So mga kapatid, napakahalaga po ang ating mga panalangin. Dapat po, hindi ito po nawawala sa atin. Dahil ang panalangin, siya ang po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya po ang panalangin po natin mga kapatid ay napakahalaga. Kaya nga sa Biblia, mababasa po natin dito na ang Diyos mismo ay nagsasabi kung na ang dapat gawin ng kanyang mamayan o kanyang bayan para dinggin ang kanilang panalangin. Alam ko po marami po tayong hinihiling sa Panginoon kung ano ang ating mga gusto mangyari sa ating buhay. Pero lahat po yan ay idadaan po natin lahat po ito sa panalangin. Kaya po yung mga sakunang ito, yung mga problema natin dito sa gobyerno, problema natin sa ating tahanan, problema sa trabaho, o problema sa negosyo, mas maganda po mga kapatid na nilalapit natin sa Diyos ang ating mga kahilingan o problema po mga kapatid. Kaya po dito sa Biblia na sinasabi po, kung meron po kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, buksan niyo po ang inyong mga Biblia at basahin po natin ang Ikalawang Kronika 7, chapter 14. Ito po ang binabanggit dito mga kapatid. So sabi po rito, at kung ang mamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa kanilang kasamaan. Sabi dito ng Panginoon, diringgin ko sila mula sa langit at papatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. So, sinabi po sa verse na ito mga kapatid, sabi niya kung ang kanyang bayan o kanyang mamayan ay manalangin. Pero sinasabi dito na sinasabi rin dumulog at tumalikod sa kanilang ginagawang kasamaan. So, sa prayer pala, pag tayo ay manalangin sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon ay tumalikod tayo sa ating mga karumihan o kasamaan na ginagawa. Ibig sabihin, lalayuan natin yung kasamaan bago tayo dinggin ng Diyos. Kaya sa verse na ito, napakaliwanag. Kung ang mamayan lumapit kay Lord na merong pakumbaba, merong sabi nga dito, may pagkatalikod sa kasalanan, at sabi ito, talagang lumayo sa karumihan, ang sabi dito ng Panginoon, diringgin ko sila. So, sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos, sa tuwing tayo ay mananalangin sa Kanya, ang gusto ng Panginoon, lalapit ka ng merong pusong magpakumbaba. Kumbaga, lahat ng mga kasalanan na nagawa mo, ihingi mo ito ng tawad.
At kung meron man sa iyo na nagkasala, automatic, kailangan patawarin mo rin. Kaya sabi ng Panginoon, pag ito pala ang ginagawa natin, sabi ni Lord, didinggin ko sila o dininggin ko sila at papatawarin ang kanilang kasamaan. At sabi nga po rito, at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. Kaya nga po mga kapatid, kung sa ating bansa, mangyari po ito katulad po nung time ni Jonas, mga kapatid. Yung time ni Jonas, ang Ninive ay sobrang sama, sobrang kasalanan. Talagang nakarating sa trono ng Panginoon ang kanilang kasamaan. Kaya ang Diyos ay sinabihan ni Jonas na sabi mo sa Ninive, nagugunawin sila. So, nung nasabi ni Jonas ito sa Ninive, at ang maganda rito mga kapatid, yung nasabi niya na yung gagawin ng Panginoon sa bansang Ninive, mula sa hari hanggang sa pinakamababang tao sa Ninive ay nagpakumbaba sa Panginoon at nanalangin. So ano nangyari po mga kapatid? Hindi na natuloy yung paggunaw sa Ninive dahil nakita ng Diyos ang kanilang pagpakumbaba. At lahat po sila ay tumawag sa ating Diyos na buhay. So sabi nga, sa ating bansa, wag na nating tinan ng ating mga sekta, religion, o inaanibang mga relihiyon. Kung ang lahat ng Pilipino po, mga kapatid, ay lalapit sa Diyos, magpapakumbaba sa Diyos, talagang ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. So, lahat naman po tayo ay makasalanan. Walang matuwid sa atin. Alam mo po mga kapatid, magkakaroon ng isang malaking talagang himala, o blessing, o talagang ang Diyos ay gagawa ng mga bagay na hindi natin masasabi na, wow, ang Pilipinas pala ay pinagpapala na ng Diyos. Dahil lahat po ng tao, hindi na tumingin sa religion, hindi na nagkanya-kanya, kundi sama-samang mananalangin at magpapakumbaba sa Panginoon. So, lahat po ay hihingi ng tawad, lahat po ay magpapakumbaba, lahat ay dudulog. Alam ko po mga kapatid, pag lahat po tayo ay ginawa po natin yan sa harapan ng Diyos, talagang magagalak po ang Diyos sa atin at pasaganahin niya ang ating bansa. Kaya po mga kapatid, niya sinasabi rito na napakaliwanag po mga kapatid. Yung nangyari sa bansang Ninive ay talagang sample ito na ang Panginoon ay talagang nagbibigay siya ng chance. Nagbibigay siya ng chance sa mga taong ilalapit at dudulog sa Kanya. At talagang nandoon ang Kanyang pagpapatawad. Kaya po ang prayer po ay napakahalaga po mga kapatid. Ang prayer na ginagawa natin, hindi lang ito basta-basta. Kaya kung tayo ay nagkakaisa sa panalangin, talagang binibigay natin yung the best na panalangin. The best din ang ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya po, wala po tayong titingnan na anong sekta, anong religion, ano inaaniban nito, o sino ba siya, dapat ba siyang ipanalangin. Wala na tayong titingnan na ganun. Kundi sinasabi dito ni Lord, ang aking bayan. Ibig sabihin, kung lahat tayo ay manalangin, mayroong miracle na gagawin ang ating Diyos. Kaya po sinasabi po dito, sa unang Timoteo, chapter 2, verse 1 and 2, ito po ang sinasabi rito. Una sa lahat, pinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ito yung unang verse pa lang po, Sabi dito, na sumulat ang mga apostol na sinasabi niya, pinapakiusap kong ipanalangin ninyo ang lahat ng tao. Ibig sabihin,
wala na tayong titingnan. Ito ba'y masamang tao? Ito ba'y mabuting tao? Ito ba ay nasa posisyon? Ito ba'y wala sa posisyon? Di na tayo titingin ano ba ang religion nito? O ano ba ang pinapasukan nito? Di na tayo titingin doon. Kaya sinasabi sa verse na ito, ipanalangin nyo ang lahat. At sinasabi pa rito mga kapatid, ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. So ano pa ang dapat natin ipanalangin sa lahat? Siyempre, unang-una, sila ay mabuksan ng kanilang mga puso. Yung mga masama, sabi nga, mabuksan sila na ang kanilang ginagawa ay masama at magbalik loob sa Panginoon. At sabi nga, yung mabuti, lalo pang gumawa ng mabuti. Yung nasa maling nilalakaran, ay maintindihan niya na siya ay nasa kamalian upang mabuksan ang kanilang puso at kaisipan at lumapit sa Panginoon. Kaya nga, lahat po dito ay sinasabing ipanalangin. Kaya nga sinasabi pa rito sa verse 2, ipanalangin nyo ang mga hari at ang mga may kapangyarihan. So, ibig sabihin, yung mga politics o yung mga naghahari, yung mga prime minister o yung may mga posisyon, dapat po ipanalangin po natin yan. Kasi napakaliwanag dito sa Biblia. Hindi po tayo manalangin sa color o ng kanilang politika o kulay ng politika. Hindi pag sinabing ito pula, ito lang panalangin natin. Ito dilaw, panalangin natin. Ito pink, panalangin natin. Ito green, ito lang. Hindi po. Yung sinasabi dito ng Biblia ay napakaliwanag po na lahat ipanalangin natin. Mula sa mataas na posisyon hanggang sa taong walang posisyon sa buhay. So, lahat po ipanalangin natin para sila ay kahabagan ng Diyos. Kumbaga, sila ay mabuksan ang kanilang mga puso upang sila ay lumapit sa Panginoon. Kaya yung prayer na ito ay napakalaga mga kapatid. Nasaan man tayong lugar, nasaan man tayong posisyon sa buhay, yung prayer ay talagang pinapaabot natin sa Panginoon. Kumbaga, mahal natin ang mga tao, anuman ang kanilang reliyon, anuman ang kanilang sekta. Kailangan natin ipanalangin po sila mga kapatid. Dahil lahat po ng tao ay dapat nating ipanalangin. Kasi po unang-una, aminin man natin sa hindi. Minsan lang tayo sa mundong ito mga kapatid. Sabi nga, mahaba na ang 100 taon ilalagay natin dito sa mundo. Bakit hindi pa natin gawin yung tama? Bakit hindi pa natin ibigay sa Diyos ang ating buhay na siya naman talaga ang may-ari nito? At sinasabi pa rito mga kapatid, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa na may takot sa Diyos at marangal. So yung prayer pala mga kapatid, ito ang mag-uudyok sa atin na tayo'y makapamuhay ng payapa. Kaya dapat ipag-pray natin ang nasa kapangyarihan upang gawin nila kung ano ang mabuti para sa bayan. So, ibig sabihin kung gaano tayo kalalim mag-pray, kung anong tinatanim natin sa panalangin, aanihin po natin ito mga kapatid. Kaya ang prayer mo ay napakahalaga. Huwag kang bibitaw sa kapanalangin. Gawin mo yan. Gawin natin ang lahat, no? Kung may maisip tayong kaibigan, kapitbahay, o sinasabi nga rito na kamag-anak, ipag-pray po natin. Huwag na natin tingnan ang kanilang maling nagawa sa atin o maling ginagawa nila. Kasi po pag nakatingin tayo sa ganun, hindi tayo maka-focus sa panalangin. Ang mahalaga, tinadalangin natin sila para sila ay makalapit kay Lord. Kumbaga, makagawa sila ng mabuti sa kanilang kapwa.
Bahala na po ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito. Pero yung ating dapat gawin, yung ating dapat i-move sa ating buhay ay ipanalangin ang bawat tao o lahat ng tao sa mundong ito. Kaya mga kapatid, kahit po tayo ay nanonood lang sa live, pwede po tayong sumabay sa prayer. Napakahalaga po ang prayer, tandaan niyo po mga kapatid. Kung papaano bless ng Lord ang Ninive dahil sama-sama silang nanalangin, lalo na sa atin, na tayo ay kilala natin ang Panginoon na siya ay mahabagin. Siya ay Diyos na nag-iingat at nagpapala. Kaya po ang bansa po natin, kung papansinin ninyo, parami ang nanalangin, parami ang mga Kristiyano. Alam ko, one day, ang bansa natin ay makikilala sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay bansang Kristiyano at bansang pinagpapala ng Diyos. Kaya to our prayer, mga kapatid, dito magsisimula ang lahat. Pag tayong, sabi nga, ihinto, titikil, o magsasawa sa panalangin. Dahil ang panalangin mo, kapatid, ito ay apoy, ito ay kapangyarihan. Kaya pag tayo po, mga kapatid, ay nanghihina, pag tayo ay merong sakit, kung tayo ay merong problema, pumasok ka sa iyong silid, manalangin ka. After mo manalangin, makakaramdam ka ng ginhawa. Makakaramdam ka ng kapayapaan. Kasi bakit? Dinudulog mo sa Diyos ang iyong mga suliranin, ang iyong karamdaman, ang iyong mga problema. Ang panalangin po ay napakahalaga sa bawat isa. Kaya po sa oras na ito, mga kapatid, ibigay natin the best na panalangin natin. So, pansinin nyo, mga kapatid, no? Dumaan ang pandemya, dumaan ang mga pagsubok, nandito tayo. Tayo ay buhay. Tayo iniingatan ng Panginoon. May nababalitaan tayong mga bagyo na sobrang lakas. Kung papansinin nyo, mga kapatid, lumilihis sa ating bansa. Ibig sabihin, nandito ang pag-iingat ng Diyos. May bagyo man dumating o wala, patuloy tayong manalangin sa Kanya. Ang ating pamilya, ang ating magulang, dapat natin ipanalangin. Ang ating mga anak, dapat natin ipanalangin na ang kanilang buhay ay umayon sa kalooban ng Panginoon upang sila ay huwag mapahamak. Ipanalangin natin ang mga Pilipino sa abroad. Kahit hindi natin sila nakikilala, panalangin natin sila. Dahil bakit? Nandito ang kanilang pamilya sa ating bansa na umaasa sa kanila. Ipanalangin natin sila na sila po ay makilala sa Panginoon. Napakahirap mo sabi nga, magtrabaho sa ibang bansa. Talagang nandoon ang kalungkutan, nandoon ang, sabi nga dito, ang pananabik na muling makabalik. Kaya po, through our prayer, maabot ang panalangin ito sa kanila, sila po ay sabi maibsan at lumapit sa Panginoon. Kaya po sa oras na ito, mga kapatid, ang panalangin mo ay napakahalaga, mga kapatid. Kung meron tayong bigatin, manalangin ka. Ang Diyos ay tumutugon sa bawat panalangin po natin. Siguro po sa oras na ito, mga kapatid, tayong lahat po ay dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo sa oras na ito. Hallelujah. Aming Diyos, maraming salamat sa lahat po ng nakikinig dito po sa live. I pray, O God, nasan mang silang lugar, Panginoon, ay ingatan mo, pagpalain mo,
At ang anuman, Lord, na kanilang karamdaman, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon Hesus, sila po ay iyong pagagalingin. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay kaya mong gawin. Panginoon, turuan mo kaming magpakumbaba. Tulad na sinasabi mo sa Biblia, sa sandaling aking bayan ay manalangin, magpakumbaba. Talikuran ang kasamaan. Diringgin mo sila, Panginoon. Patatawarin mo sila, Panginoon. Ganun po, nilalapit po namin, Panginoon, ang aming presidente, ang aming vice-presidente, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga mayor, maging sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Ipuin mo ang kanilang mga puso na sila po ay magkaisa at ganapin ang kanilang tungkulin bilang isang lingkod bayan, Panginoon. Ingatan mo sila, pagpalain mo sila, maging kanilang buong pamilya. I pray, Panginoon, kahabagan mo, Lord, ang aming bansa, Panginoon. Maghari ka sa aming bansa, Panginoon. At I pray, O God, lahat ng mga na-appoint, mga sekretary, o namang posisyon sa gobyerno, Panginoon, I pray, touch ang kanilang mga puso, nagampanan po nila ng tama ang kanilang mga tungkulin. Ganito po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat pamilyang Pilipino, Panginoon. Pagpalain mo sila at patuloy, Lord, na maghari ka sa aming bansa. At tinadalain po namin, Lord, ang mga estudyante. Nababalitaan namin ang sabing kaguluhan, nagkakaroon ng sakitan at nauwi sa patayan, Panginoon. Lord, I pray, maghari ka, Panginoon. Aayusin mo ang lahat ng ito at ikaw, Lord, ang kikilos, Panginoon, sa mga estudyante nito, Panginoon. Ganun po, Panginoon, ang bawat pamilya, ang mga kapatiran ay patuloy mong pagpalain. Ganun po, aming mga kapatid sa abroad, ang mga OFW, Panginoon, patuloy mong ingatan. I pray, Panginoon, payapa silang makapaglingkod sa iyo. Ingatan mo mga pamilya nila dito sa Pilipinas, Panginoon, at sila ay makapagtrabaho ng maayos sa abroad. I pray, O God, kung aming bansa ay magkakaisa sa iyo, didinggin mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming palaguin, patatagin, palakasin, Panginoon. At maraming salamat, Lord, sa lahat na merong karamdaman ngayon ay pinagaling mo na sa pangalan mo, Panginoon Hesus. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga ikaw ay napakabuti sa amin. Patuloy mo kaming ingatan at maabot namin, Panginoon, ang iyong puso, Panginoon, kung ano yung kalooban mo sa amin, siyang mangyari sa aming buhay. At maraming salamat, Panginoon, sa bawat nananalangin ngayon, ay tinugon mo na aming mga panalangin at nakarating sa iyong banal na trono. Maraming salamat, Lord, sa mga tumutulong sa amin. Sa church, Panginoon, pamilya Macabeo, Panginoon, I pray, patuloy namin nilalapit sa iyo, kaligtasan, kanilang buhay. Maging sila Niño Angeles, sila Charlon Tejada, Panginoon. I pray, O God, maraming salamat sa kabutihan mo. Sa mga taong hinihipo mo, tumutulong sa amin, Panginoon. Maging, Panginoon, sila Hayden, Panginoon, na Vicky, Panginoon, I pray, O God, touch them, O God. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga, Lord, walang imposible sa iyo. Ngayon, dinadalain po namin, Lord, si Milet Guerrero, Panginoon. I pray, Panginoon, siya po ay iyong pagalingin. Wala pong imposible sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Tunay nga, Lord, napakabuti mo sa amin. At maraming salamat po sa lahat ng aming mga kapatid ay patuloy palaguin. Maraming salamat po sa church na ibibigay mo, Panginoon. Sa church lot, O God. Church building, O God. At marami sa aming Panginoon ay maglilingkod sa iyo. Magpapastors, mag-evangelist, papasok sa music team upang paglingkuran ka. At maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo sa amin. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat
sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. So maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo ingatan ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat.